Ano ba? It's me again, Lenny. It's another day and another gawain na naman. And for today's video, samahan niyo po kami mag-install ng mga curtain blinds at magsukat sa school. And by the way guys, inuna muna namin yung pag-install ng mga blinds. So tatlong malalaking bintana pala ang palalagyan sa amin ni ma'am ng mga blinds. Yung dalawa doon, tig-tatlong blinds at yung isa naman ay tig-dalawang blinds. Hindi po pwedeng isang diretso yung kabit ng blinds kasi po masyadong malapad yung mga bintana. Kaya po minabuti naming hatiin na lang to sa tatlo. Yung distance sa taas, paano? Pagano? Sagad sa taas. Pero mag-balance ko na kahit 1 inch to sa ang magiging height na. And guys, ang una pala namin ginayak ay yung mga accessories. And ayan, ina-assist ko siya para habang wala pa akong ginagawa, hindi masayang yung oras namin. So ito pong ina-asikaso kong to, ito yung magiging bracket ng mga blinds. Alam nyo na, kapag walang kapit, walang tibay. Kapit mo yung bolt? Alin ba yung bolt ito? Nasa bolt. Ano yung mahaba dito? Para ba mahaba? Oo, yan lahat. Para dito yan. And ayan na po, nag-uumpisa na po siya maglagay ng marking gamit ang kanyang lapis na to. Maingat talaga siya pagdating sa mga gantong gawain. Nabutan na kami na ulan guys. So uwi kami ulit kasi Hardiplex pala yung kanilang side. And ayun nga po, kailangan namin bumalik ulit kasi papalitan namin yung mga gamit namin. Kasi hindi kami pwedeng mag-install dun sa taas dahil hindi matibay ang magiging kapit ng mga bracket doon sa Hardiplex. At ang sinadjust na lang ng partner ko, doon na lang kami maglalagay ng bracket sa pinaka-frame ng bintana. Kasi aluminum naman yun, kaya mas matibay. At nung nagkapaliwanagan na kami at in-explain namin lahat ng mga details, nag-agree naman sila. And after 1.5 hours, ayan, nakabalik na kami at eto, back to installation na kami. Sa part na to, medyo perfectionist lang ang dating talaga ng partner ko at ayaw niya nung basta gawa. Kaya sa bawat pukpok at bawat butas, masasabi ko talagang pare-pareho ang sukat nito. And lahat po ng kanyang bubutasan ay nilagyan niya muna ng marking para mas maging pulido yung kanyang trabaho. So ayan, pine-prepare na niya itong gagamitin niya para sa kanyang pagbubutas. Nakalimutan ko kung anong tawag dyan, pero para siyang tacker. Tapos lahat ng mga paghihigpit talagang may bilang pa. Ganun kasi yung nakasanayan niya sa pagbabarko. Kaya kung meron kayong ipapa-install sa kanya or may gusto kayong ipa-welding sa kanya, talagang hindi po ako mapapahiya sa inyo. So yun guys, narinig nyo ba yung bilang niya? 1, 2, 1, 2, basta ganun. Lagi siya may ganung bilang. At ngayon na ikakabit na nga namin itong mga blinds kasi okay na naman yung mga bracket. So kung mapapansin nyo, inuna naming lagyan yung pinakagitna para talaga equal yung magiging right and left side. Sa ganitong trabaho, masasabi ko na open kami sa idea ng bawat isa. Hindi pwedeng isa lang ang masusunod at hindi pwedeng isa lang ang tama. And eto na nga po guys, tinatry ko na nga yung unang kabit namin. Next naman ay install na niya yung pangalawang blinds. Masasabi ko na isa ito sa mga magiging advantage namin. Kasi kapag hindi ko kayang gawin ang isang bagay, nandyan siya para i-assist ako. At ganun din naman ako sa kanya. So ito na po yung ikalawang blinds at ilalagay na po niya ito sa bracket. Ganito po kalapad yung bintanang paglalagyan po namin. So, syempre sa bawat transaction namin, hindi pwedeng hindi namin makakasama si Shark. Inabutan na din pala kami ng lunch break at binigyan kami ni Mama at Sir ng pagkain. Pero hanggat maaari, inuuna muna talaga naming tapusin yung ginagawa namin bago kami magkaroon ng pinaka-lunch break. So guys, ito po yung pinaka-final touch po niya. And syempre, hindi naman pwedeng hindi ko ito itatry. Para bago kami mag-install sa second window, makita ko na okay yung gawa namin. Hanggang floor pala ang length ito pero hindi ko na siya sinagad doon. And ayan guys, nakikita ko na kung gaano kaganda yung na-install naming blinds. Color natural green pala yung napili ni na ma'am, kaso nga lang hindi masyadong mahalata kasi sobrang liwanag. Kaya nag-decide ako na ilapit yung pinaka-camera ng phone ko para mas makita nyo yung actual ng pagka-green niya. And guys, eto na po yung sinasabi ko sa inyo. So dahil tapos na kami, doon na kami sa second window, tapos next naman yung sa third. Ito po yung itsura niya sa malapitan. And super thankful pala kami kay ma'am kasi super accommodating niya talaga sa amin. Hindi niya kami iniwan hanggat hindi pa tapos ang pag-i-install namin dito ng mga blinds. Ito pala yung pinaka-editing room nila. And kaya po pala blinds ang pinakabit nila dito para hindi sila masyadong nasisinaga ng liwanag ng araw. And eto na po yung kabuuan ng second window na nakabitan na po namin ng 3 blinds. And last na po yung isang malaking window na yan. Hindi ko na na-video yung ibang paggagawa namin kasi nalobat na ako. Buti na lang pinahiram ako ni ma'am ng charger kaya nakapag-charge ulit ako. So eto na po yung pinaka-final touch niya kapag naka-close yung mga blinds. Again, yan po ay sagad hanggang floor pero hindi ko na po siya isinagad.
So, tamang flex lang po ako dito. And super proud ako sa gawa namin kasi natapos namin siya ng maayos. And finally, makakapag-lunch break na rin kami. Pero parang hindi na siya lunch break kasi anong oras na. At dahil hawak ko pa rin yung phone ko, kaya pinabuksan ko na lang sa partner ko itong pagkain. And after naman nun, ay nagdiretso na kami dito sa pangalawang transaction namin. So, yan yung dating marino, ngayon taga-sukat na ng mga bintana. So, isang makabuluhang araw na naman po ang natapos. And that's it for today's video.